Yan, bali, mag-start tayo ng paano ba gamitin ang paano ba gamitin ang NK remote o yung this system na ginagamit sa Photobooth. So, syempre, medyo familiar na pag na-install na itong NK remote. Ang pinaka-basic na lang ituturo ko yung kung paano ipasok yung customized layout. So, ito. Para ba natin ipapasok yung customized layout? Una, i-trace natin kung nasan yung file natin. For example, is na-download natin siya. Pumunta tayo sa downloads. Then, i-trace natin yun kung nasa yung ating file. So, ito yun. Kakopy lang natin siya. Copy. Then, i-paste natin siya sa file folder sa local PC. Punta ka sa Balitaya para mas madaling makita. Program files. Hanapin natin yung sys. Then, NK remove Photobooth images. So, makikita natin dito, ang karaniwang ginagamit ko is itong 1280 by 1024. So, dyan natin ipapasok ngayon yung ating background and overlay. So, pipaste lang natin dyan. So, since nagawa ko na kanina, kaya nandiyan na siya, pero gagawin pa rin natin para mas makita. Ayan. So, kung ngayon lang nakalagay dyan, so usually ito yung lalabas. Copy and replace. So, gagawin lang natin, do this for the next one clicks. Then, piliin natin itong option na ito na copy and replace. So, ayan na siya. Pasok na. Then, after that, proceed na tayo kung paano natin i-configure yung settings ng base system. Okay, exit natin yan. Automatic, nakapasok na yun doon. So, bubuksan na natin to. Okay, exit ko muna. Hindi na naglaro eh. So, yan. Bubuksan ulit natin yung NK remote. Sisiguraduhin lang natin na nakapasok. Excuse me. Excuse me. Siguraduhin lang natin na naka-open yung camera natin na connect sa PC. So, open natin yan. So, ito medyo lumang version pa yung ginagamit ko. So, magkakaroon dito ng difference sa ibang version ng this system o yung NK remote niya. So, punta tayo sa file. Ito po, kung na-configure na po natin yung settings ng gagamitin natin program sa Photobooth. Ito po yung NK remote. So, punta tayo sa file. Ito pong karaniwang ginagalaw natin dyan, Photobooth settings. So, yan. Standard na po yung aking settings. Sa lahat po ng events, ito yung ginagamit ko. So, dahil ito na po yung para po sa standard na take shots ko po. Yeah. So, may kita po natin dito, meron po dito nakalagay number of images. So, may kita po natin, meron dyan nakalagay na 3 shots. So, number of images, 3. So, yan, medyo nagka-conflict lang dahil nagkaroon ng unwanted noise. So, yan, balik tayo. May kita tayo ditong number of images. So, syempre, dahil sa template natin, 3 lang yung butas or 3 lang yung 3 shots lang yung needed natin. So, ilalagay natin dito. Kapag natin yan ng 3. So, yun na, nakalagay na kanina. So, binago ko lang para makita kung paano gawin. Then, delay before taking the first shot. First photo, I mean. So, yan, makikita mo dyan, nilagay ko dyan ay 5 seconds. Not 5 seconds. Usually kasi, sa first shot pa lang, naka-ready na yung mga mapapapicture. So, 5 seconds na lang para hindi na sila maghintay ng matagal. So, dito, delay before taking remaining photos, dyan na tayo mag-adjust na medyo mahaba. So, 10 seconds para 10 seconds kasi usually gumagamit ang mga nagpapicture ng tinatawag na props. So, yan. So, kailangan medyo mag-adjust tayo sa kanila dahil itong ang pagtitake ng shots is tuloy-tuloy po yan. So, dito makikita rin image preview time. So, pwede na makita ng 3 seconds yung shots nila. After every shots, makikita nila yan 3 seconds. So, yan. So, dito, hindi na ako nagbabago rito sa text displayed when counting down
to take yung photos. Kasi usually dito nagkakaroon ng error, ganyan. So, hindi ko na masyadong ginagalaw yan. Dito, pwede kang magalaw sa lalabas sa screen mo na countdown. Pwede mong bago-baguhin yan. So, standard na lang tayo dyan. Then, sa kulay ng text na lalabas. So, offset, di ako masyadong familiar, pero medyo ginawan ko lang ng, kumbaga, kinapa ko lang siya na compatible dun sa monitor na ginagamit ko. So, ano yung sinasabi kong monitor? Yung monitor ng mga nagpapapicture. So, nakikita kasi nila yun dun sa monitor nila. Ito kasing offset, parang nakita ko dito, ito yung kung saan nakalagay yung countdown. So, mamaya, titignan natin kung paano siya lumalabas. So, same din sa live view height, offset, left offset. So, wala na ako masyadong ginalaw dyan. Nag-anda ako ng, kumbaga kinapa ko lang siya para ma-settings na mas maayos sa aking pagkagamit sa Photobook. So, yan. Dapat check natin lagi yung enable live view full screen mode. So, bakit natin i-check yan? Kasi syempre, gusto ng mga tao na nagpa-picture na nakikita nila yung sarili nila. So, yan. Dapat naka-mirror live view rin tayo. Okay? So, ang karaniwang pinapalitan dito, yung custom layout. So, yan. No? Then, before pala dyan, check din natin itong start options. So, yan. Pwede natin baguhin yan. Pwede to left click na mag-start yung click ng shots. Pero ako usually, ito na po yun. Ginagamit ko na po yung keyboard only na settings. So, yan. Hindi ko na rin po masyadong binago yan. Standard na din yan. Sa output settings, so kailangan meron tayong option din dyan. Pero syempre, ang gusto natin, ma-print. At the same time, ma-save yung mga image na ginagawa natin. So, isi-select natin itong print and save JPEG copy. So, yan. So, sa custom layout, dito na tayo ngayon, magbabago. At saka ito rin pala, importante, ask for confirmation before printing kasi medyo mahal ang costing ng print natin. So, dapat chine-check din natin yan. Just in case na magkaroon ng hindi magandang shots, so pwede natin i-cancel yun. Mamaya ipapakita natin kung paano ginagawa. So, dito sa custom layout, dito na tayo medyo mag-i-fit. So, yan. Kung mapapansin nyo, meron dyan nakalagay 1, 2, at saka 3. Yan yung mga frames. So, ano yung 1? So, isi-set natin yan. Same din sa mga sumunod. So, ito, naglagay na ako ng mga settings or hindi ko masyadong kung ano yung tawag dito, pero ito yung mga once na ginamit ko kasi syempre sa mga hindi familiar sa Photoshop, ito yung ginagamit kapag nagsiset ng butas sa layout. So, yan. So, mapapansin nyo dyan, meron na akong ginawang settings dyan, standard na yan, para dun sa ginawa kong template. So, yan. Standard na yan, ha. So, if i-preview, once na nagpalit ka dito sa mga settings mo na yan, i-preview mo lang siya para makita mo kung anong outcome ng ginawa mo. So, yan. Kung makikita nyo dyan, dahil ganyan yung tsura ng template ko, so, ganyan ko nilaro yung frames. So, exit na natin yan. Proceed na tayo. So, okay na yan. I-okay ko na yan, ha. Ngayon, pupunta naman tayo dito sa folder containing header, footer, and background images. Ba't natin kailangan i-check din yan? Dahil dyan natin makikita. Usually kasi, tatlong folder kasi yan. So, pag once na in-open mo yan, lalabas yung EVF, ay itong, ayan, naka-select yan, yung tatlo. So, since ako, ito yung naging compatible sa monitor ko. Ito yung ginagamit ko, 1280 by 1024. Okay ko lang yan. So, dyan ko kanina pinasok yung file. Kung babalikan natin sa start nitong video na to, makikita natin na dyan ko pinasok yung background and yung overlay or yung layout. Okay na natin yan. So, sharpening images amount, usually nilalagyan ko yan ng 75. Yan nga, ginagawa ko lang. Pero yun pa rin. So, then, check din natin.
yung print out ng photos natin kung color, black and white tone. So, syempre, colored ang gusto natin dahil colored nga yung ginawa natin layout. So, pag natapos mo ng baguhin yung settings, para hindi ka magkamali sa susunod na open mo, save mo siya ngayon. So, yan. Do you wish to save the current printer settings with the photo booth settings? Yes. So, ano ba yung title ng event ko? Yung event natin. So, title natin, Alisa, excuse me, 9th birthday. Save lang natin yan. Para mamaya, once na nabagong settings, pwede natin siyang i-retrieve. So, i-okay lang natin yan. Okay. Check din natin ang karaniwan na babago dito, printer setup. So, syempre, dito sa printer setup, kung ang computer natin na ginagamit, itong laptop na ginagamit natin is kinokonektan din natin ng ibang printer, may tendency na mag-iiba siya ng settings. So, kagaya nito, 4 na Canon IT2700 ang na-insert ko dito. So, nagkaroon siya na ngayon ng mga drivers dyan. So, syempre, kailangan i-double check din natin yan dahil once na nabago yan, ang mangyayari niyan, doon sila dapat mag-print sa na-select na printer. So, since Canon yung printer natin, check natin yung Canon. So, syempre, ang format ng layout natin is landscape. Check din natin yung landscape. So, yan, since yan, okay na, wala na tayong babaguhin dyan. Okay na yan. So, dito, since hindi ako masyadong familiar sa pag-adjust ng mga settings ng camera, ginagawa ko, kinakapa ko lang siya. Depende kung saang venue tayo, kung outdoor or indoor. So, dyan tayo mag-valid ng settings. Okay, let's start. Mag-test shot tayo. Gagamit lang ako ng old na backdrop kasi wala akong backdrop dito for Alisa. So, yan. To start photo booth settings, punta tayo sa ito. So, yan, resume tayo. So, doon na tayo sa paano ba gamitin ng NK remote. So, punta lang tayo sa file. Full screen photo booth mode or control F4 kasi ako sanay na ako sa paggamit ng shortcut keys, ginagamit ko na agad yung control F4 to start taking photos. Ay, hindi pa pala nakabukas ang akin. Ayan. So, nagka-problema lang na-lowbat ang ating camera. So, yan. Resume na tayo dahil na-lowbat ang camera. Yan. Proceed na tayo. Ngayon, how to take shots. Simple lang. Pipindutin mo lang ang F4. F4. So, yan. Pause na tayo. Medyo ang lumis ko. So, yan. Makikita natin, lumabas na yung output ng ating shots. So, may makikita kayo dito sa upper left ng pictures na yan. Nakalagay yung print and cancel. So, yan. Nakikita nyo, nag-move siya. Pinipindot ko yung up and down arrow key.
Ngayon, since medyo pangit ang kuha ko dyan, pwede kong i-cancel. So, i-cancel ko ngayon yan. Pero, ang karaniwang ginagawa natin, syempre, pag maganda yung shots natin, ganda natin. So, pa-cancel natin yan. Okay? So, yan. So, yan, makikita nyo na ngayon kung paano ginagamit ang NK Remote. So, dyan muna natatapos ang ating video presentation kung paano gamitin ang NK Remote. Thanks for watching.